lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Oras o diyat, 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw tayo ng Miyerkules. Asya Wednesday po ngayon at ika-18 tayo sa buwan ng Pebrero. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. At narito na ang ating headlines. Vice President Duterte tatakbong Pangulo sa 2028. Reaksyon ni Pangulong Marcos sa pagtakbong Pangulo ni VP Sara sa 2028. Good luck ayon sa Malacanang. United Opposition naganda na rin sa 2028 presidential election. Libo-libong Katoliko dagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. At dating House Speaker Jose de Venecia Jr. naihatid na sa kanyang huling hantungan. Pinuno ng Special Operations Group ng DOTR at SAIC sinibak sa pwesto. 17 sugatan sa banggaan ng truck at van sa bayan ng Nabas, probinsya ng Aklan. 2 enforcers naman ng LTO Mimaropa sibak sa pwesto dahil sa pangungutong. At 2 bata patay sa saksak ng sariling ina sa Davao de Oro. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Tatakbo bilang Pangulo sa 2028 election si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing, inanunsyo ng Vice Presidente ang kanyang pagtakbo kung saan sinabi niya na handa niyang ialay ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa. Kasabay nito, humingi ng paumanhin si Duterte sa publiko sa kanyang pakikipagtambalan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022 national elections. Binanggit ni VP Sara, nakakadismaya ang pamahalaan kabilang ang mga issue sa healthcare, infrastruktura, ugnayang panlabas, kampanya laban sa krimen, gayon din ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin at kakulangan sa seguridad sa pagkain. Dinagsa ang Baclaran Church sa Parañaque City ngayong Ash Wednesday. Mahudyat na pagsisimula ng Kwaresma para sa mga kababayang Katoliko. Ayon sa Security Department ng simbahan, tinatayang 15,000 ang dumagsa simula lamang kaninang alas 5 ng umaga at inaasang aabot pa ito ng hanggang sa 100,000 sa buong araw. Hanggang napuno ang loob ng simbahan at kahit sa labas, marami rin ang nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang noo. Magsimula ang unang misa kanina alas 5:30 ng umaga habang alas 8:15 naman ng gabi ang huling misa. Sa homily, idinin ni Father Rico Jan Belangel
na hindi lamang basta simbolo ang abo, kundi paalala ng pagpapakumbaba at pagbabago. Nakalerto ang Manila Police District sa paligid ng Minora Basilica and National Shrine of Jesus the Nazarene o kay Quiapo Church ngayong Ash Wednesday. Layunin itong matiyak ang kayusan at kapayapaan sa inaasahang dagsa ng libo-libong deboto dadalaw sa mga misa at lalahok sa Ash Wednesday o pagpapahid ng abo sa noo. Isinasagawa naman ang Ash Imposition sa labas ng simbahan matapos ang bawat misa. Magsisimula ang unang misa o nagsimula ang unang misa kaninang alas 5 ng umaga at magpapatuloy hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Meron tayong 16 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Sinibak sa pwesto ang group head ng Special Operations ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sa abiso ni Transportation Secretary Banoy Lopez, ito'y kasunod ng nag-viral sa social media kung saan natikita ng mga tauhan ng SAIC ang isang ambulansya na may dalang pasyente. Ayon sa kalihim, matapos nakita na ipinalabas ng EDSA busway ang ambulansya at hindi pinadaan sa busway kahit na mayroon itong sakay na naghihingalong pasyente. Bagamat sa press release ng DOTR ay walang binabanggit na pangalan, pero ang pinuno ng Special Operations ng DOTR sa ICA ay si Rayson De La Torre. Palagi naunguna sa bawat operasyon ng grupo sa pagbabantay sa EDSA busway. Nailigtas naman ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang isang negosyanteng dinukot ng ilang kalalakihan sa Mandaluyong City. Nangyari ang pagdukot noong February 12 noong habang nag-iikot sa ilang establishmento ang negosyante. Humingi sila ng 50 milyong pisong ransom, ngunit naibaba ito sa 4 na milyon. At matapos ang serye ng negosasyon, sinalakay na ng PNP ang kinaroroonan ng mga kidnapper sa bahagi ng White Plains sa Quezon City. Aresto na nila 3 sa mga suspect, ngunit tinutugis pa ang isang kasamahan. Sinabi ni PNP AKJ Director General Brigadier General Gliverio Cansilao, natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng leader ng naturang kidnap for ransom group. Sugatan naman ang 17 individual matapos ang salpukan ng isang truck na may kargang isda at pampaserong van sa bayan ng Nabas sa probinsya ng Aklan. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing sa Antique ang truck na patungo sanang Maynila pero nawalan ito ng preno dahil para salpukin ang nakasalubong na van. Mabilis naman rumisponde ang mga miyembro ng Nabas MDRRMO habang nahirapan silang ilabas ang driver matapos maipit sa driver seat. Agad namang naidala sa ospital ang mga pasahero at 2 driver ng sasakyan na patuloy na nagpapagaling. Wala naman napahulat na nasawi sa naturang aksidente. Target naman ng National Bureau of Investigation NBI na-issue na subpoena sina Michelle B. Rian Ramos, Samantha Panlilio at iba pang nireklamo ng manoy pambubugbog at illegal detention ni alias Totoy, ang PA driver ni Ramos sa susunod na linggo. Ayon kay NBI spokesperson na Palmer Malyari, patuloy pa silang kumakalap ng mga ebidensya bago ipatawag ang mga inireklamo habang nasa proseso pa ng validation ang credibility ng complainant. Sabi ni Malyari, pinuntahan at nakuha na nila na salaysay ang misis ni Totoy sa Samar na nagsumbong mano kay D na hawak ng kanyang asawa ang ampaw na naglalaman ng sensitibong larawan. Makipag-ugnay na rin ang NBI sa Napolcom para naman sa administrative aspect ng kaso dahil matatandang inakusahan din ni Totoy ang 2 pulis Makati na nambugbog sa kanya sa loob ng police detention.
Police Station. Bukod rito, inimbita na din ng NBI ang may-ari ng condominium ni Diat Ramos. Una na silang umiling sa management ng kopya ng CCTV sa kondo na magkaibigan kung saan umano pinorture si Totoy sa loob ng 3 araw. At basta ng ating impilan, sa oras na 20 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa Rapido Hataw Balita at ito ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ray Sibayan, magandang hapon ho. At Romel Fuertes. At ngayon, Lakay, heto na, meron tayong update mula sa Malacanang, ha? May reaksyon daw ho si Pangulong BBM sa deklarasyon ni VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa taong 2028. Ang kanyang reaksyon ay Good luck. good luck. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Romel, good luck. Yan nga daw ang tanging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa formal na pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na narinig ng Pangulo ang pahayag ng Vice Presidente. Hindi na sabi ni Castro kung sarkastiko si Pangulong Marcos, pero nakangiti naman anya ito ng mag-good luck kay VP Sara. Narito si Jose Castro. Nadinig niyo po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at hinihingi ng patawaran itong sa Vice President. Let. Kaugnay naman ang paghingi ng tawad ni Duterte dahil tinulungan daw niyang mahalal si PBBM. Sabi ni Castro, hindi dapat ninaako ni VP Sara na siya lang ang nagpanalo sa Pangulo. Narito si Jose Castro. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba ang nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice President. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ba, Lakay Ray, nagulat? Hindi naman. Hindi rin. Ano? Bakit naman? Hindi naman. Alam mo naman natin na talagang may plano. Sa halata naman sa body language alam natin na doon ang tumbok di ba? Pero sana magtrabaho muna tayo. Saka na muna yung politika o eleksyon. 2028 pa. Malayo pa ho. United Opposition naghahanda na din sa 2028 presidential election ayon kay Senador Risa Ontiveros. So isa pa rin itong oposisyon. Naghahanda sa 2028. 2028, Sige, meron pa magtrabaho muna kayo. Meron pa tayong 2 taon Ang inyong mga boso ang taong bayan. Hindi ho kayong kumukontrol, kundi yung taong bayan. Ha? Hindi, ang katuwiran nila, iba na raw yung naghahanda ng mas maaga Alam nyo, matatalino ng mga Pilipino. Kung sino yung nagtatrabaho at kung sino yung nakikita may ginagawa, yun ang dapat na iboto. Ayan, sige. Alamin natin ang report mula kay RH number 28, paring Raymond Dadpaas. Paring Romel, Ray, may karapatan ang sinumang magdesisyon para sa kanyang sarili sa larangan ng politika. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Ontiveros kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ay kakandidatong Pangulo sa 2028 presidential election. Ayon kay Ontiveros, may free will ang bawat isa sa atin. Ngunit ang hanay ng oposisyon ay nagkahanda na rin sa 2028 election. Patuloy ang kanilang pag-uusap sa iba't ibang grupo na kaalip sa United Opposition kasama ng Partido Magdalena na dating Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ni Ontiveros, matagal na silang magkakasama at alam nila kung ano ang mga paunahing qualification kung sino man ang kanilang pipiliing standard bearer. Batay sa kanilang timeline, maaring kanilang hahayag ito sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027. Narito si Senador Risa Ontiveros. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Do you feel that
Para naman kay Senador Amy Marcos, itinaga lamang sa bato ni VP Sara Duterte ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Sabi ni Senador Amy, siya ang katauhan ng kabaligtaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, manangangailangan at pinagmalupitan. Si VP Sara ang may solusyon. Ito si RH Frontpage, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, pagpapaliwanag sa confidential funds sa halip na premature announcement para sa 2028 election, abay dapat daw po munang gawin ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin detalye sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel desperado at lalong premature ang nag-i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kahandaan nitong kumandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ayon kay Representative Rene Co ng Kabataan Party List, hindi ang balak ni VP Sara ang kandidato ang gustong marinig ng taong bayan. Bago magplano sa 2028, sinabi ni Co, magpaliwanag muna si VP Sara sa mga alegasyon laban sa kanya, gaya na hindi pa maipaliwanag na issue ng kanyang confidential funds. Gate ni Co, hanggang ngayon hinihintay ng taong bayan ang paliwanag ng Vice Presidente kung nasa ng umano yung mga kinurakot na pondo, papaano ito maibabalik at papaano siya mapananagot. Narito sa Kabataan Party List Representative Rene Co. Na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are disclosed. Sa panig naman ni Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party List, desperate attempt ang announcement ni VP Sara at gusto lamang nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue ng katiwalian laban sa kanya. Giti Elago, hindi magpapadala ang Makabayan Bloc sa ganitong uri ng announcement ni VP Sara at patuloy lang isusulong na mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Ang Makabayan Bloc ang nag-endorse sa unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PNP magtataas ng full alert sa Metro Manila para sa ika-3 trillion peso march. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, magdedeklara ng pinakamataas na alerto ang Philippine National Police sa bahagi ng Metro Manila sa araw ng Sabado, Pebrero 21. Bilang paghahanda sa ika-3 trillion peso anti-corruption rally sa area ng EDSA. Isasabay ito sa ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution. Isang linggo mula ngayon, Pebrero 25. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi na NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, magtataas sila ng full alert kahit wala namang nakikitang bantang seguridad sa ngayon. Pero bukod sa EDSA kung saan isang grupo na aprobadong magsagawa ng programa, nakabantay pa rin ang pulisya sa ilang natukoy na rally areas na maaaring pagdausap din ng kilos protesta. Bago nitang nauwi sa karahasan ng unang araw ng trillion peso march dahil sa sumabay na grupo ng mga kabataang nanakit at tanira ng ari-arian noong 21 ng Setyembre ng nakarang taon. Pakinggan natin si Police Major Asilo. So, yung medyo yung area na Ayala na yan is for sure lalagyan niya ng tao, babantayan dahil alam naman natin na kung halimbawa meron dito mga pagtitipon sa area ng EDSA is sumasabay yung dyan sa area ng Manila. So, nakaready naman yung Manila Police District para i-secure yung location. Sa ngayon, halos 1,000 ng pulis ang sinimulang ihanda at i-deploy para sa ika-3 round ng malaking rally ay nasang lalahukan ng 20,000 katao. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Samantala, Department of Foreign Affairs nilinaw daw po ang papel sa pag-aresto at repatriation kay Zaldico. Iginiit ang koordinasyon at whole of government approach. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA ang responsibilidad at papel nito sa pag-aresto at pagpapauwi sa bansa ni dating Publico Party List Representative Zaldico na pinaniniwala ang nagtatago ngayon sa ibang bansa matapos masangkot sa issue ng malawakang korupsyon sa ghost flood control projects. Sa pahayag ng kagawaran, sinabi nitong bagamat pinahahalagahan nila ang kolaborasyon kasamang Department of Interior and Local Government o DILG, iginit nila na ang pag-aresto at kinalaunan ang repatriation efforts kay ng coordinated law enforcement and judicial processes, particular na ang Interpol coordination. Banggit ng DFA ang opinyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang naturang issue ay nakasalalay lamang o up to the DFA ay hindi sumasalamin sa whole of government approach na nangangailangan ng masusing koordinasyon at tulungan sa pagitan ng mga concerned government agencies. Sa kabila nito, muling iginit ng DFA ang commitment nito sa rule of law at sa pagsiguro na ang lahat ng Filipino nationals na kailangang humarap sa legal accountability ay makabalik sa bansa upang harapin ito at sumailalim sa due process. Dagdag ng DFA, handa itong magbigay ng diplomatic assistance na sakop ng kanilang mandato at alinsunod sa mga established protocols kung ito ay kakailanganin. Matapos mapaulat na nakalabas na ng bansa si Ko, nagkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga concerned agencies, particular na ang DILG, Department of Justice, Philippine National Police at ang DFA. Sa ilalim ng mga naitatag na patakaran, ang mga kaso ng mga individual na pinaniniwala ang nakalabas ng bansa ay posibleng ang mga ilangan ng international law enforcement coordination. Kasama na rito ang pakikipag-ugnayan sa Interpol at sakop ng mga batas at judicial process ng bansa kung saan naroroon ang naturang individual. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating House Speaker Jose de Venecia Jr. mayatid na sa huling hantungan. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Naihatid na sa huling niyang hantungan si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna ng funeral mass para kay de Venecia sa Heritage Memorial Park kaninang alas 8 ng umaga na dinaluhan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagdating dito sa libingan ng mga bayani, binigyan siya ng full military honors, kabilang yung marching parade at 21 gun salute. Kabilang sa mga nakipaglibing, sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Defense Secretary Gubo Teodoro, Manila Congressman Benny Abante Jr., COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. at ang business tycoon na si Ramon Ang. Matapos yung final benediction, pumila yung mga pamilya, kaibigan at mga taga-suporta ni de Venecia para sa final viewing sa mga labi ng dating mambabatas. Inilibing si de Venecia halos malapit lamang doon naman sa puntod ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating Senate President at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Inalala siya ng kanyang may bahay na si Congresswoman Gina de Venecia bilang may konsensya ng muhay o namuhay ng nakaugas sa paglilingkod at buong puso raw na inala yung kanyang sarili para sa sambayan ng Pilipino sa mahigit 6 na dekada niyang serbisyo publiko. Pakinggan natin. In this days of mourning, I've come to a profound realization. My beloved husband, Jose de Venecia Jr., did not belong to us alone. He did not belong only to Pangasinan, not only to the Philippines. He belonged to the world. His voice for peace, dialogue, and cooperation reached far beyond our shores. And the love we have witnessed from many nations affirms the breadth and the impact of his life's work. Una nang dinala yung mga labi ni de Venecia sa Kamara at doon sa Pangasinan para naman sa memorial service at pagbibigay sa kanya ng tribute doon. Pumanaw noong February 10 ang 89 na taong gulang na dating lider ng mababang kapulungan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle Ricafort. Samantala naman, 2 enforcers ng LTO Mimaropa
abay sinibak daw sa pwesto dahil sa pangungutong. Isa po'y suspendido naman dahil sa kasong panunuhol. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ay, agad na sinibak sa pwesto. Agad na sibak sa pwesto ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang dalawang traffic enforcers na nakatalaga sa Mimaropa na nabisto sa kaso ng pangungutong. Isa sa mga sangkot na enforcer ay isang job order employee na natuklasang tumatanggap ng illegal na bayad sa pamamagitan ng GCash, habang ang isa naman ay regular na empleyadong nahuling nangongolekta ng pera para umano sa mas mabilis na transaksyon. Agad na pinag-utos ni ASIC Lacanilao kay Region 4B Acting Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ang pagkansila sa kontrata ng dalawa. Bukod sa dalawa, ay pinatawag din ng 70 araw na preventive suspension ng isang regular na empleyado dahil sa akusasyon ng panunuhol para sa plantilla position sa promotion. Ang aksyong ito ay bahagi ng pagtugon ng LTO para labanan ang salamat na katiwalian sa pagpapatupad at pagpapatupad sa 7-point agenda framework ni Assistant Secretary Lacanilao para sa integridad sa serbisyo publiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang drug pushers arestado sa Taguig City. Alamin natin ang detalye. RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel Talakay Ray, arestado ng mga operatiba ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang dalawang hininalang big time tulak ng illegal na droga sa lungsod ng Taguig. Idilala lamang sa alias ang mga suspect na sina Miko, 29 anyos, at isang Albert, 49 anyos. Ayon sa SPD DEU, bagong tukoy na high value target ang dalawa sa involvement nito sa pagbebenta umano ng illegal drugs. Nasukol matapos kumagat sa patibong ang dalawa na nakipag-drug deal sa Camellia Elizande, Pambang, Nipel Street ng Barangay Santa Ana sa siyudad. Nasamsam mula kay Miko ang nasa 50 grams ng unoy shabu, habang 100 grams naman ng shabu ang nakumpiska kay alias Albert. Aabot sa 1,020,000 pesos ang kabuang halaga ng 150 grams ng pinaghinalaang shabu. Nasa kustodya na ng SPD ang dalawang suspect habang inanda ang kasong isasampa laban sa kanila. Aris sa 27 na chikaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Gagas. Samantala naman, mga residente daw po na ginawang parking ang kalsada sa Caloocan. Aba, yari kayo ha? Bumaha ng ticket dyan. Abay, inisyuan sila ng mga ticket. Ano ha? Mga sasakyan, abay, hinatak ho sa clearing operations dyan sa may Caloocan. Abay, sana all ha, sa buong Metro Manila. Ating alamin sa report. Okay na ba si Edwin Duque? Nahatak ba ang sakyan ni Edwin Duque? Samantala, standby po mga balita mula po sa mga probinsya. Mukhang wala na siyang baterya eh. Unattended na. Standby mga kaibigan, mga balita ho. Ito na. Nagbabalik na si RH23, Edwin Duque. Edwin, go! Kay Ruben Dapulaga, itong umaga ng itong tanghali ng restricted sa State, maging sa pag-asa ito sa Barangay 147 sa Pagkakarga Malukat. Pangarang paghahapakin at pikitan yung mga sasakyan na ginagawa paradahan. Ang mga kalsada ay kay Ginoong Jojo Garcia na may sakop naman at People's State Clearing Operation. Hindi na halos madaanan ang mga kalsada na dapat ay para sa mga motorista. Ay kitang utos sa mga nilaralo malapitan na dapat nabangan ng mamamayan at motorista itong kalsada at bangkita hindi ng ilan lamang na nakatira sa lugar. Dapat namaraan niyang ikatupad ang disiplina para maging hawa ang biyahe ng lahat ng dumadaan, lalo na sa mga kalsada sa lungsod. Sinabi ng opisyal na maghanap ka na lamang sila ng paradahan. Ayun, lalo na itong may mga sasakyan walang paradahan. Dahil araw-arawin nila yung clearing operation bilang tulong sa utos maging ng BLD na ang kalsada
ay para daanan at pagdito pagkita naman ay magamit ng mga taong naglalakad para sa kanilang kaligtasan. Aris 23, dito kinagulat kami sa akin, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang oras, alas 2:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion the Third.